Good morning sa inyong lahat at I believe ang magang ito tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos at ito po yung part 2 ng how to overcome the blues of our lives. Kasi nakakapagod, di ba, nakaka-discourage minsan ng buhay because life is so ups and down, parang roller coaster po, di ba? So parang minsan nakakawala ng gana. Pero purihin ng Panginoon, God wants us to be encouraged at every one of us. Kaya nga sinabi ng Psalms 42, si King David mismo nakaranas din ng discouragement. Sabi niya, why are you discouraged, my soul? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. So, tayo po ba nagtitiwala kay Lord? Tayo po ba ang pag-asa natin kay Lord? So, alam niyo po ba, patuloy tayong lagi natin ina-encourage na lahat po tayo, may pagdaanan man tayo sa araw-araw, just believe the positive. Be positive person. Amen? Huwag kayong mag-dwell sa negative. Dumadaan talaga ang problema. Hindi nawawala ang problema. Amen? So, lagi may ganun. Pero lahat po yan, may solusyon si Lord. Magtiwala ka lang at ang pag-asa po natin kay Lord. At titignan po natin, kagaya po tinuro natin kahapon, ang susunod po yung letter L, look for a purpose. Meron pong purpose ang lahat ng nangyayari niyan. Kagaya nga po nung nangyari sa ibang bansa na nagkaroon po ng malaking sunog at napakaraming bahay po ang natupok. So may plano po ang Panginoon. It's not because gusto ng Lord pahirapan ng mga tao doon, but because gusto ng Panginoon makita nila na si God ay God po talaga, because naniniwala ko because of the prosperity, of the fame and power, everything, ay nakakalimutan na po nila si Lord. So I believe nakita po ni Lord from heaven po yung ginagawa po nila, and I believe may purpose ang plano ng Panginoon, lahat tayo po ay maligtas. Yun po yung main purpose ng Lord, para makalapit po ang tao. Because of this scenario ng zero na kaagad tayo, biglang naubos eh. I believe lahat po tayo magiging malambot ang puso natin at makikilala natin ang ating Panginoon. So just pray for them. At sa ating pong panalangin, kung meron tayong opportunity, makatulong po tayo sa kanila po. And naniniwala ko yung love ng Lord, because God said, love others. Yung love ng Lord magpapatuloy po magpupuluyan sa pamamagitan po ng mga Kristiyano. Amen? So papasalamat ako at naniniwala po ko sa mga kapatid po natin doon sa lugar na yon, sa bansang yon, ay sila po ay nagre-reach out na doon sa mga nasunugan. Purihin ng Panginoon sa mga taong yan. Hallelujah! Sa pagpapatuloy po sa letter U po tayo, hallelujah, dun sa BLU, nasa letter U tayo, no? So, kailangan nyo ma-realize then, always put in mind to utilize. Letter U is utilize the promises of God. So, paano mo ma-utilize yun? So, sabi ng Romans 15:4, sabi dito, such things were written in the scripture long ago to teach us. So, ang salita ng Diyos pala, ang kanyang Holy Bible, amen, ang scripture, ay sinulat ito para turuan tayo. Sa Romans 15 verse 4 po ito. So, the scripture were written to teach us, and the scripture give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promise to be fulfilled. So, ang dami pong promises ng Lord, libo-libo po ang promises ng Lord. And I doubt kung kabisado mo lahat tong libo-libong promises ito. Ako po, ang tagal-tagal ko na nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi ko pa lahat memorize yung libo-libong promises na yan. I always keep on looking, I always keep on reading, I always keep on asking the Holy Spirit, Lord, ano po ba yung promise mo sa akin? So, hindi po natin talaga maiintindihan lahat ng to at mamememorize ang lahat na to, because it is God's breath. Ito pong scriptures. Amen? So, ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa sa araw-araw. Kasi sa sobrang dami minsan ng ating dinadanas, nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay, at yung iba pa nga po nagpapakamatay. And purihin ng Panginoon, nandyan ka pa kahit na dumadaan ka ng roller coaster ng buhay mo. Nandyan ka pa, kapatid. Keep on holding to the Lord, at mananatili ka lang doon sa promises niya. Ito kasing salita niya, nagbibigay din ng encouragement sa atin. Darating ang araw po kasi, matupulpil yung plano ng Panginoon sa atin. Just trust God doon sa proseso na kanyang inihanda para sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya po kasi maraming mga Christians ay hindi po tawag nito, nagiging victorious sa kanilang pananampalataya because they lack seeking the Lord. Hindi sila naghahanap sa salita ng Panginoon, hindi nila hinahanap ang Panginoon. So yun, wala silang pinangahawakan. Amen? So kailangan natin ang tinatawag kong HBOHD. So ano na naman po to, Pastor? HBOHD. H is for hear the word of God. B, believe in His word. O, obey His word. Yan po yung HBO.
So hear the word of God, believe the word of God, and obey the word of God. Marami kasi nakakarinig pero hindi naman naniniwala kasi sa Lord. Marami naman nakakarinig ng salita ng Diyos pero hindi sumusunod kay Lord. So importante po itong BNO. Hindi lang tayo makarinig ng salita ng Diyos, just like itong pong pinapanood ninyo. Naririnig po ninyo ito eh. Di ba? Ang salita ng Panginoon. Pero naniniwala ka ba talaga doon sa salita ng Diyos? Naniniwala ka ba sa scriptures? So, pag naniniwala ka, you must obey it. Yun po yung susunod na process po nun. Hindi ka pwedeng maniwala ka lang, hindi pwedeng narinig mo lang, kailangan may obedience. Kaya nga po, alam niyo po, natutunan ko po sa buhay ko, you must hear and obey. Hindi lang basta makinig ka. Marami pong tao nakakarinig, pero hindi sumusunod. Dinagdagan ko pa po yan ng HD. Kasi po, ang HBO meron ng tinatawag na HD, yung high density. Kaya mas malinaw po ito. Ngayon, paano ba mas malilinaw sa buhay po natin ang salita ng Diyos bukod sa obedience? Ito pong H ng HBO HD, yung H po dyan is highly, yung D, declare it. Kailangan mong i-declare, hindi lang naniniwala ka, hindi lang ino-obey mo, you are declaring in your mouth yung mga promises ni Lord. Importante po yun. Because when you believe, you are confessing it, di ba? Pag sinabi mong ikaw ay wala ng sakit, di ba? Naniniwala ka wala ka ng sakit, at pinagaling ka na ng Panginoong Hesus kapag yun po ang salita niya, at sumunod ka naman. And naniniwala ka, ngayon, i-declare mo to, pinagaling mo na ako Lord, pinagaling mo na ako Lord because you have said it. Amen? So, declare mo yan. I-highly declare mo yung promises o yung salita ng Panginoon. So, ngayon may natutunan ka na how to utilize the promises of God. Amen? So, punta tayo sa letter E. So, sa letter E naman, encourage other people. Hindi lang naman po dapat tayo lang. Dapat din tayo ay gamitin ng Panginoon to encourage other people. So, 2 Corinthians 1:4, sabi dito, He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. So, pag napagtagumpayan mo yung mga roller coaster ng buhay mo, kapatid, encourage mo naman din ng ibang tao. Humingi ka sa Lord ng opportunity to encourage other people. Hindi lang pang sarili po yan. Everything ay meron tinatawag tayong testimony. That's why meron tayong testing muna, then magkakaroon ng testimony because you are sharing the victory na nangyari sa buhay mo. At ang hindi wala kang naging victory, paulit-ulit ka lang sa problema mo, ibig sabihin, wala kang testimony. So, I encourage you to share your experiences, yung victory mo doon sa Lord sa ibang tao. Amen? So, letter S naman sa blues. Sa letter S. So, sing God's praises. Ay, pastor, hindi naman ako magaling kumanta. Sintonado ang boses ko. Huwag kang mag-alala dyan. I encourage you to sing to the Lord as long as meron kang hininga, as long as meron kang tinig, kumanta ka sa Panginoon, kapatid. Sapagkat hindi po nakatingin ang Diyos sa tono ng boses po natin. Alam niyo po ba, even ng mga hayop ay sila ay umaawit po sa Panginoon. Sapagkat meron din po silang tono, meron silang tinatawag na frequency. Lahat po tayo may iba-ibang frequency. So parang mga mark po natin yung turitina ng ating mga mata. So every one of us ay may frequency din. At pag yung frequency yan, nag-shout out po yan. Ibig sabihin, lumabas po yan sa ating mga bibig. Maririnig ng Panginoon. So God doesn't care about the good voice na meron tayong lahat. Amen? But He wants our heart to sing praises to God. Sabi ng Psalm 66 verse 2, sing about the glory of His name. Tell the world how glorious He is. So wag tayong titigil na ipangaral ang salita ng Panginoon. Wag nating itigil yung papuri. Diba? Yung sharing, encouragement natin sa tao, papuri po sa Diyos yan because inire-redirect natin sa Panginoon ang ating pong mga pasasalamat at yung ating pong pagpupuri sa Panginoon. Amen. Kaya nga, hindi lamang yan singing, it's about telling the world how glorious our God is. Diba? So sing to the Lord. Diba? Always sing to God. You know, ang dami na pong mga Christian songs ngayon. And I believe, sa dami-dami na po. Ako personally, hindi ko po kabisado lahat. Pero pinipilit po natin na awitin ng lahat ng yan sapagkat meron po mga tinatawag na mga sinaunang kanta pa, may mga modern na kanta pa. So purihin Panginoon, ano pa man kanta yan, as long as si God ang tinataas po, umawit po tayo. Hallelujah. And through the power of the Holy Spirit, maririnig po ng Panginoon ang mga tinig po
natin. Amen. So, ang kailangan po natin, i-utilize natin yung promise ng Lord, i-encourage natin ng ibang tao, at umawi tayo ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. So, I hope na encourage ko po kayo. Hallelujah. And I pray na kayo po ay magpatuloy na paglago sa Panginoon at ma-overcome niyo yung mga blues ng buhay po ninyo. Manalangin po tayong lahat. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng inyong mga tinuturo po sa amin. Pagpalain po ninyo ang bawat isa na mag-overcomer sila, Lord God, ng kanilang ups and downs ng buhay, yung mga blues nila, Panginoon, and let, Lord God, those people, Panginoon, na naniniwala sa iyo, hold on to your promises, Panginoon, at na sila po ay maging obedient sa iyong mga salita. And I pray also, Lord God, that they will learn to encourage other people because this is how we can love others, O Lord God. And also, Lord God, matutunan namin kayong awitan, Panginoon, lagi sa tuwi-tuwi Panginoon. At tunay nga ma-declare namin ang inyong kabutihan, masabi namin ang inyong kadakilaan, Panginoon, hallelujah sa ibang mga tao. Salamat po sa opportunity na binigyan niyo po kami ng mga tinig, boses, Panginoon, at mga kamay at paa upang pasalamatan at puntahan ng mga taong ito. Purihin ka, Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng sumusubaybay ng programang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So kita-kita tayo bukas, hallelujah, sa susunod na araw pala, at tayo po ay may bagong topic na naman po muli.